Welcome sa aming panibagong opisina. Isipin nyo, yung buong building na to ng DOH ay napag-opisinahan ko na. Kasi dati, doon kami, tapos nilipat kami dito, kasi sayang nga naman yung espasyo na to. I mean, tingnan nyo naman, di ba? Napaka-laki. As in, meron na kami ditong dining table na dati wala. Tapos, pwede na rin namin itong gawing coffee maker. I mean, alam nyo yun kasi, di ba, kadalasan ganun talaga. Tapos, laki lang, wala lang. Kasi magkakaroon pa naman kami ng dalawa yatang bago ngayong taon, pero hindi ako sigurado. Pero at least, isang space na hindi cramped, hindi masikip, at pwede kang maglakad-lakad kung gusto mo. Kung nauurat ka na sa kakaupo, pisina, harap ng computer, ganun. Pero, syempre, ang topic talaga natin ngayon ay testimony. At bago ko simulan tong testimony ko na to, syempre, since testimony nga to, gusto ko rin mag-open up muna sa inyo. Kumbaga, heart to heart muna tayo. Kung sino ba talaga si Gian dati? Kumbaga, sino ba si Tuna Fish bago siya maging kung ano yung, kung may pinagbago man ako ngayon, kumbaga. Dati kasi, nung pagkatapos masunugan, agnostic talaga ako nun. Naniniwala akong may gumawa sa atin, pero hindi necessarily na si God. Kasi may nagsabi sa akin noon na Christian na ang purpose daw kasi talaga ng buhay ay pagsilbihan si Lord. Siyempre, pag sinabi mo sa akin nung mga panahon na yun, pagsilbihan? Hindi ko nga yan kilala, hindi ko nga yan nakikita eh. Bakit ko yan pagsisilbihan? Siyempre, ganun yung mindset ko noon. At nakakahiyaman aminin yun ngayon kasi ganun talaga ako noon. Yung gratefulness, hindi ko pa siya masyadong naiintindihan ng mga panahon na yun. Although, nung nasunugan nga, syempre, na-realize ko na nung nakikita ko yung mga tao, kasi nung nasunugan sa area namin, malamang wala na silang tahanan. Kumpara sa amin na meron pa akong mauuwian doon sa Caloocan. Kaya kahit pa paano naisip ko na at least may purpose pa sa akin yung universe kung bakit ganon. Kasi kapag na-experience yung nasunugan, mabigat eh. Hindi nyo rin alam kung ano yung next step eh. Nawala lahat eh. Back to zero kayo, ulit eh. Pero syempre kahit paano ako, nasunog lang naman dun yung mga university supplies, yung uniform, yung mga ganon, yung 3DS, yung mga shiny hunting, basta yung mga ganon. Syempre kahit paano mabigat din naman sa akin yun bilang bata. Tapos yung dalawa kong laptop na naglalaman ng memorya ko nung 2012 hanggang 2014. Kaya ang sakit kasi ang daming videos doon na hindi ko na nalabas. Tapos, wala lang, mga memories, kumbaga. Anyway, long story short, grateful ako nung mga panahon na yun na kahit papano ay nandun pa rin ako buhay. May matutulugan, may mapapaliguan, at may makakain 3 beses sa isang araw. Kumpara naman sa iba na wala. Kung paano nyo siya papakinggan o tatanggapin, sige, bahala kayo. Kung sa tingin nyo masyadong insensitive, okay lang. Yun naman yung mindset ko dati. Pero gusto ko lang i-point out na grateful ako ng mga panahon na yun. At ayokong hindi isang tabi yung buhay. Kumbaga, dediretsin ko na, hindi ako suicidal. Kumbaga, pwede bang sabihin nyo sa YouTube, hindi ako suicidal. Yun lang naman yung gusto ko i-point out. Appreciated ko yung buhay kasi alam ko hanggat nagigising ka pa sa umaga kahit simula pa nun, alam ko may purpose ka. Pero yun nga lang, hindi yung pagsilbihan si Lord kumpara sa ngayon. Kasi ngayon, ang ganda ng topic natin, renewal of oneself. Tapos, ang ganda rin kasi bago yung opisina at bago rin yung mundo, kumbaga. I mean, kung may sense man yun, hindi ko sinadya yun. Sadyang 2 weeks lang kami, simula nung lumipad dito kami, nag-ayos pa nga rin kami hanggang ngayon. Doon nga tayo sa pwesto ko. Kasi at least doon, mapapakita ko sa inyo ang aking side. Ito, ang aking side ngayon. Napaka-spacious kumpara sa dati. Meron na akong upuan. Pwede na akong maglagay ng upuan sa tabi ko kumpara rin dati. Kasi dati masikip. Tapos, isa pa sa... Kasi nakakatawa naman tong storya na to. Yung computer ko kasi, mabagal na. Kumbaga, pag mag-export ka ng PDF, umaabot siya ng mga 15 minutes kasi 5 minutes na not responding, tapos 5 minutes ulit na saving, tapos kapag i-access mo siya, 5 minutes ulit yun. Kumbaga, napakabagal na niya, tapos talagang napapabagal na ako sa pagtatrabaho. Kaya napabili ako nito. Nag-request kasi kami ng PC, kami dalawa ni Boss Axel, kasi nga ang babagal na talaga ng computer namin. Gamit ko yun simula 2023, simula nung bagong pasok ko dito. Tapos, ewan ko bumagal na siya eh. Feel ko yung HDD na yun eh, kasi ganun din yung naging problema ng HDD ko bago siya nagpaalam eh. Puro not responding, hirap buksan yung file explorer, tapos laging 99% yung disk, yung ganong klaseng problema. Kaya feel ko yung HDD na yun. So, pabili ako nito. So, nakakatawa.
itong ni-request namin na bagong PC na to biglang dumating. Kasi sabi dapat daw mga June o May pa yan eh. Pero ewan ko bakit bigla kaming na meron palang allotted pala sa office dito sa amin. Kaya nabigyan. Tapos wala, ewan ko. Parang nanginay ako dito pero at least na-imagine ko kung sakali pwede na akong magpunta sa kapihan, mga ganun. Tapos magdala ng laptop, dun mag-edit o kaya kung ano man yung mga ginagawa nila para maging productive. Kasi wala lang, parang gusto ko lang na-experience yun. Rest well, PC. Na-serve mo naman ang purpose mo. Sadyang may mga files lang ako na sa'yo pa na ayaw mong bitawan kasi lagi ka responding. Sorry, yun na yung pinakamahabang intro bago ako magbasa ng primary verse. Pero syempre gusto ko lang din i-update kayo sa mga nangyayari kasi total parang naging daily vlog na rin naman to. At testimony nga, kailangan nyo maintindihan muna yung mindset ko bago. Kasi sabihin nyo, ano nagbago eh, parang ganyan ka na namin nakilala. I mean, ganyan pag sa harap ng video, pero syempre pag sa personal, di nyo naman talaga ako kilalang kilala. Pero mostly, ganun din naman ako sa personal. So diyan ngayon, may mga boundaries na at discernment. Yun yung pinakamahalaga doon. Ngayon, basahin na natin ang unang verse o yung primary verse ng araw na to. Gusto ko lang din i-emphasize na nung sinusulat ko to, nung mga panahon ng September, mag-isa lang talaga ako noon. Gusto kong i-take in yun. Mag-isa ako, kumbaga wala akong kasama. Kasi nga, pumunta na ng US ang aking inay. At sa buong araw ng 25 days, nung sinusulat ko rin to, kasi kahit pa paano naman, well documented naman yung pag-journal ko ng buong September. Kaya kung depressed ka na tao ng mga panahon na at isolated at di mo alam kung anong gagawin, kaya ako rin binanggit na hindi ako suicidal, pero kung ganun yung mindset mo, para kasing manghihina ka at baka yun yung maisip mo. Pero dito, ang galing kasi si Paul nga, sorry, ang dami talagang backstory. Si Paul kasi, syempre yung mga panahon na to, hindi ko pa naman talaga siya kilala. Pero napili ko na naman yung mga sinasabi niya. Katulad nito, Colossians 3:10 na sinasabing, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Ang context nga pala niyan, yung church sa Colossae ay nagdetail ng mga false teaching. Tapos ang point ni Paul, ang real transformation ay ang union with Christ, hindi sa rules. Kaya ko rin na-introduce na yung idea ng pagbabago, kumbaga yung change. Kasi ito ay renewal, literal, na kung sino ka dati, kailangan mong kalimutan kapag ka nakilala mo na si Christ o yung identity niya. Kasi yun na yung magiging ikaw. I-reject na ng identity ni Christ yung lumang ikaw na masakit, as in sobrang sakit. Kasi kinakalimutan mo yung kung sino ka eh. Yun yung pinakamasakit na parte at alam mo sa sarili mo na hindi mo yun agad-agad magagawa eh. Pero kapag ka kumapit ka sa kanya yung grace niya doon, pag niyakap mo yun, mararamdaman mo na, uy, kahit paano itong suffering pala na to ay kahit gaano kasakit, worth it. Kumbaga, maraming gabing iiyak ka, maraming gabing kikwestiyonin mo kung andyan ba talaga si Lord, bakit ko to nararamdaman. Lalo na nga to, kasi gusto ko i-emphasize din yun. Dahil yung mga panahon na to, alam ko naman kasi talaga yung gagawin ko, pero deep inside sa puso ko, bakit parang kada gising ko na lang ang bigat. Siyempre, mag-isa nga ako. I mean, isipin nyo kasi, may idea ka kung sino si Christ. May identity ka kasi kahit paano, nabasa mo na yung New Testament, nabasa mo na yung mga sulat ni Paul. So, may idea ka na talaga kung sino siya at kung anong gagawin niya. Pero deep inside talaga sa puso ko, bakit ganun, hindi ko magawa yun. Kung tutusin talaga, mahirap yung renewal of oneself. Parang gusto ko lang din ulit-ulitin sa inyo, i-reiterate. Kasi kapag ka mag-surrender ka talaga kay Lord, kailangan mo talagang kalimutan kung sino ka. Yung pagmumura, yung mga malilit na kalokohan, at yung mga katarantaduhan na alam mong hindi siya magiging image o magre-reflect yung likeness ni Christ sa'yo, kailangan mo yun kalimutan, tanggalin. Tapos mga taong dating sanay sa mga kalokohan mo, kapag ka nagbibiro sila ng mga malalalim na kalokohan, wala, kailangan mong mag-withdraw. O kaya kailangan mong mag-set ng boundaries na, kung ako yung dating ako, sasabayan kita sa kalokohan mo, pero ngayon, pero yun, gusto ko lang din sabihin ulit. Kasi yun naman yung essence ng paggawa ko ng testimony na to, yung pagiging depressed, kumbaga sa heartbreak at sa, hindi ko pwedeng sabihin na layer. Mabigat kasi talaga siya at sobrang hirap niya. Kumbaga si Paul, alam naman natin na nung sinsulat to ni Paul, yung New Testament ay either nakakulong siya o kaya may pinagdadaanan siyang mahirap at parang ganun din kasi ako nung sinsulat ko to.
Kumbaga, kahit naman kasi anong hirap yung pinagdadaanan mo, pare-parehas lang naman tayo ng hirap na pinagdadaanan dahil ang kalaban natin talaga ay ito, yung utak natin. Yung anxiety dito sa utak natin. Ginagawa nating kulungan yung sarili natin pagdating sa mga ganong klaseng ideas o kung anumang thoughts na talagang nakaka-distract sa atin. Kasi yun naman din talaga yung anxiety. Ngayon si Lord, pinapakilala niya kung sino siya sa'yo para ipamuhay mo kung sino talaga siya sa loob mo. Mabigat talaga siyang topic kasi mabigat siyang topic. Pero wala namang imposible kay Lord. Kaya ko rin naman sinasabi na hindi mo na kailangan maging anxious kasi sinabi na rin naman talaga yun ni Jesus Christ sa mga disciples niya, lalo na nung hinaharap nga nila yung uncertainty. Dahil hindi nga nila alam kung ano yung mangyayari sa kanila. Sabi sa Matthew 6:34, "Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble." Nabanggit ko na rin naman to sa dati kong mga testimony na talagang tinatanggal na rin niya yung anxiety sa kanila. Kaya ganun din yung sinasabi talaga rin ni Lord sa'yo kung sabihin na natin talagang magbabago ka o talagang gusto mo makuha yung identity ni Christ sa loob mo. Yun talaga rin yun. Kaya kahit ano man isipin ng isip mo, spiritual opposition kasi tawag nga doon sa ngayon. Sa akin, yung intindi ko, spiritual opposition. Kaya kahit ano isipin na talagang kala mo iniwan ka ni Lord, kala mo di siya sumasagot, kala mo sobrang tahimik niya sa panahong na nabibigatan ka sa problema mo, nahihirapan ka sa pinagdadaanan mo. Hindi. Kasi sinabi na niya yan eh. Kumbaga, nakasulat na siya at pinangako na niya yun sa ating lahat. Kaya huwag ganun mag-anxious. Sana ganun lang kadali, no? Kasi sa ngayon nga, anxious pa rin ako eh. Pero hindi lang yung ganong kalala. Kasi yung faith ko, yung trust ko, nasa kanya. Gumigising ako kasi alam kong kailangan ko pang maglakad. At yun yung pinipili ko, kailangan ko maglakad sa identity ni Christ. Okay na. Ho, ho, ho. Isko to ah. Yes. Pero yun, sabi nga ni David sa Psalms 27:14, "Wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord." Siguro naman familiar na kayo na pag talagang si David, alam naman natin yung mga pinagdaanan din niya na fear of uncertainty. Kasi na-hunt down nga siya at yung mga pagsubok rin na binigay sa kanya ni Lord, pinatatag lang din talaga yung faith niya ng todong-todo. At sobrang na-appreciate ko talaga si David noong mga panahon na yun. Si David yung una-una kilala bago si Saul ng buong buo. Yung tipong na-appreciate ko siya. Kaya appreciated ko rin si Lord ng buong buo dahil kay David. Kumbaga literal na sinasabi rin sa akin ng Lord siguro na kalma lang at lakad. Kasi yun lang naman yung pwede mo magawa. Siyempre enjoy na rin yung mundo.